Going live! Partner, kaway-kaway! Kaway! Wait ko na po. Ayan, dito tayo mga idol. Yan, hindi talaga makita yung ating tilapia dyan mga idol. Pero subukan nating hulihin yan para makita natin mga idol kung gaano sila kalaki. Ha? Pakainin muna natin siguro. Tagal lang hindi naka-update pre. Ayan, 1 month po tayong hindi naka-update. So, dito yung ating biflock pan mga idol. Yung ating paikot ng tubig dito is counterclockwise. At saka dyan sa kabila, pinagtripan natin clockwise dyan. So, medyo kakaiba po mga idol. So, same level po siya mga idol. Ito yung ating 1 month old na tilapia. At saka yun yung 1 week old na tilapia po natin. May manok dyan, no? Sa kabilang bahay. Tingnan natin, be. Kung tingnan mo kung ano sila. Yan, ito na yung ating tilapia. Oh, gutom sila pre. Yan, dyan sila oh. Hindi makita pero subukan nating hulihin yan sila mamaya mga idol para makita nyo po kung gaano kalaki. After 1 month yung ating size 22 na tilapia. So maraming salamat sa Cardis Aqua Farm, nag-sponsor nating tilapia dito sa Biflock. Ayan. Ano? Ayan na po mga idol. Sige pa. Idagdagan pa natin para busog sila. Ay, andun na sila oh. Nagalibot sila, Ayan, umiikot sila. Ito yung sipaw natin oh. Sige. Sipawin na ba natin o ano? Sipaw, tingnan natin. Sige, wait. Ikaw hawak mo ito. Sige. Yan, para makita. Wala akong comment dito partner na ano ba? Hindi makita. Tingnan natin mamaya. 68 viewers. Walang comment. Yan, ito mga idol lang ating tilapia. Yan. Ayay. Damo sila ba Ito no? na yung ating mga tilapia. Ganito na siya kalaki. 1 month. Yung 1 month old natin na tilapia sa... Grabe yung tiyan niya. Tingnan mo yung tiyan niya. Yan. From size 22 po mga idol. Yan. Maliliit Size. tapos Meron ding mga maliliit oh. Kaya matagal partner no pag gano'n dapat malaki na yung Ito yan oh, malaki na oh. Ay, yung mga ganyang size ano kaya yan ang ganyang size no? iwan ko kung anong size ito. Yan. Ganyang size. Ang dami nila oh, isang sikpaw lang natin. Hindi talaga equal yung sizes no? Hindi. Meron talagang shooter o malalaki. May shooter, may maliliit. Baba mo na kasi baka ma-stress. Yan. Ayan. Tapos nakita na nila. Dalago na pa rin te, Sandro Simura. Ang lalaki na idol. Pinuntahan natin sa banga pre. Ay oo. Oo. Gano'n tayo doon. Si Sir Sandro. Kasama natin yung nag-feature kay Sir yung sa Nurse. Korean. Yung nurse. Oo. Ayan. Yan, gano'n na siya. From size 22 po mga idol, nagpakawala po tayo. Ito yung ating first update kasi hindi po tayo nakapag-update before. Yan. Ulitin. Ulitin natin kung may mahuli pa tayo. Ayun. Yan. Doon na Sila sa gitna. So ito dito na pan 2,000. 3,000. 3,000. Parehang 3,000. Okay. So doon sa kabila malalaki na din yung pagkuha mo doon. Ayan. Kunti na lang makuha natin. Doon na sila sa kabila. I-feeding sin natin. I-feeding. Tumakbo na sila. Tumakbo na sila sa pinakagitna. Yan. So ito fermented pa rin ang aqua maintenance. Ito. So, ito ay doon. Ito pala ay nagbukas na tayo, partner. Nakaubos na tayo ng ano, ng tawag niyan. One sack Isang sako na Ocealis Pito. Saka ito na yung ating pinapakain dito, partner. Hindi natin na-ferment yan. Nagbukas po tayo ngayong hapon lang. Ito ang naubos natin dito sa 1 month old niya na from size 22, 4 na kilo na fry booster. Fry booster ng tati. Tapos nakaubos po tayo dito ng ito. Ocealis. Isang sako 10 kilos. 10 kilos na nanulis pito. Tapos nag-start na rin po tayo today nitong pre-starter. Yan. Tilapia pre-starter. So nasa 1.6 ito. So kung maubos natin ito mga idol, isang sako lang nanulis pito. Hindi na tayo nag-P3 kasi malaki-laki na sila. So nag-direct na tayo ng Starter. Kaya na nila. Kasi kung mag-P3 pa tayo, medyo matagal maubos. The same time, malaki na sila, magasto sa feeds. So kaya sinimulan na natin ng malaki-laki. Yeah. Ito ay P2 pa rin yan siya. Sa ano to sa 3,000, isang sako ng ano pa lang naubos, 10 kilos 10 na kilos, pito. Tapos at 4 kilos na ano, fry booster. fry booster ng tati. Pero careful kayo dun sa fry booster ha. Mabilis siya magpulyot ng pan ng fry pulyot. booster. Kakain pa yan sila. Ano na yan mas malaki na. So, Nagalaw kasi. kaya na nila ng starter. Pero Ayan. maubos din nila ito maya.
Dalag ko, ang lalaki, sumusubaybay from Malay, Aklan, Mr. Lee. Kaway-kaway sa inyo, Mr. Lee. Size 22 yan, sir, no? Kinuha nyo, tapos ganyan na siya kalaki ngayon. Yes po, Michael Carbonell, yan. Ganyan na siya kalaki. Nag-sizing ba kayo, Idol? John Lau. Wala pong sizing, sir. Mahirap isa-isa. Ye. Anong sa klase na net gamit nyo, sir? Shade net ba yan? Ito hindi. Ito. Yung plastic lang yan. Sir. UV plastic, oh. Para hindi po siya mabagsakan ng ulan. Ayan. Pero hindi siya ganun ka brown pa ngayon, ano, pre, no? Kasi direct sunlight. Pa-shoutout tayo subscriber and follower from Tarlac City, Jay Canlas. Kaway-kaway sa inyo, Sir Jay Canlas. Eric Garcia, kaway-kaway, Sir Eric. Ang ating master. Hello, Sir Eric. Salamat. Nag-success tayo sa first culture natin ng tilapia. Ayan. Ito na yung second batch natin. Ito yung third batch ng tilapia natin. Hindi, meron dong rush eh. Sa Ito Bifloc. may rush system po tayo. Pero hindi po siya bifloc sa kabila. Ayan. So, yan. Ito, 3,000. So, 2,000. mas marami. Tingnan na lang natin kung ano mangyayari. Kasi 2,000 yung first batch, pre, no? 2,000. Pero may mga mortality tayo dito. Siguro nasa 200 to 300 yung mortality natin dito. Oo nga. Dito sa second batch, medyo madami-dami tayong mortality dito. Mga 300 na siguro mortality natin dito. So, Pero may allowance pa man yun pag bigay sa atin. so, wag kayo mag-worry pag may namamatay. Normal lang po yun, no? Wag lang Sa talaga yung... dalawa, okay lang. Wag lang sobra 50. Yan. Raul Marquez, watching from Australia. Pa-shoutout mga bossing. Raul Marquez, kaway-kaway. Ayan. Sandro Simuras, kay Sir Boots. Kamusta naman ang karpa o Korean bato na kiuha? Patay tanan. Namatay yung lahat. Oo, what bilin? Hindi kaya sa karpa. Sa Ang karpa. Wala to yun, Korean fish. Asaras hindi kaya? Hindi. Namatay sila pre kay Nabuli yun sila pre. binuli sila Sir Sandro kasi maano yun sa RAS system. Nabuli yun Malaki na sila. kasi yung matilapia mo doon. Yung karpa, medyo dapat sabay-sabay sa labas yung tilapia lalaki na. Oo. Dapat isang batch lang. Ayan. Ang tilapia ko doon, ano pa lang napaubos ko partner, siguro mga 40% pa lang sa isang sako, na 40 to 50. Hindi pa nagkalati. Hindi pa. Oo. Kasi 500, 600 lang eh. Oh, 500. Maliit lang. Siguro partner, pag mag-pre-starter ka na, hindi mo pa yun maubos. Mga kalahati lang ang maubos mo. Oo. Pre-starter ka na. Pre-starter na ako, next ko noon. Ito So- nag-start ako pre-starter, kabats tayo. Ayan. So, yan Julio Cesar Varela Ayos Lodi, Edmar Bustos, Mendoza, isa lang po idol rator nyo sa dalawang pan. Yes po, ito. Yes, isa lang ito. Yan. So, ito yung before LP100 dito, yung tilapia lang natin. Ngayon is pinalitan natin ng LP200. So, from here, papunta dyan sa kanyang diaphragm, tapos dalawa na kabilaan. Ayan. Yan ang sabi ni Sir Elmer Bustos Mendoza. Ruel Bibanya, shout out from Saudi Arabia. Leo Mahawan Caparinho, shout out from Jeddah, KSA. Oy, kipalhal mga mudir. May pagkakaiba po ba idol yung sistema na gamit nyo sa Biofloc Tilapia compare sa Biofloc Hito? Almost the same po, Almost Sir the Mark. same lang. Sir Mark Dexter Taok. Yan. So, ang kaibahan lang doon sa paghihito, hindi naman kasi kumakain ng flock yung hito. Yung advantage doon is yung tawag nito, yung stocking density, no? Mataas yung stocking density na malagay mo doon sa pan, no? Na walang ganong mortality. Ayan. At saka hindi sila masyadong ma-stress dahil no change water. Yes, So, yes. Sa change water kasi medyo stress din ng isda. Ayan. So dito almost the same lang. Pero before matala yung pinaikot natin dito. Pero ngayon kung nakita yung video natin nung nag-set up po tayo nito. So dito lang sa corner banda yung ating aerator. So kaya umiikot yung ating tubig dito. Yan para tapon-tapon. Yan na-explain po natin ito sa seminar. The same time dito. Kaso nga lang dito is clockwise. Dito counterclockwise para ma-differentiate nila sa sunod kung paano natin ma-manipulate. Kaya nating yung tubig. Kumaga ma-manipulate yung ikot niya. Ayan, titingnan natin, no. So, yan. Sandro Simura, damo pa man to Sir Butch, So, sa Sandro, damo pa to. Sa sunod, nami kilabi kung mas maganda pag yung pond siguro sa mga carp, no. Ma-prepare muna sabay-sabay na batch. So, at least may alam na tayo pagkukunan ng mga karpa, no? Korean fish, no? Marami doon sa kanila, kay Sir doon sa sa banga, no? Edsan Pilig. Ayan. Pa-shout out po Sir Edsan Dilig, yan. Yung sa Bahay Kubo. Sa Bahay Kubo si Sir Edsan. Yes. Ayan.
Conquela Rinaldo, hello po mga idol, shout out po. Yan, shout out sa inyo. Conquela Ronaldo. Yan. Edson Dilig, sir, mayroon na ba tayong kubo diyan na nagawa? Di marami. Marami. Nagawa lang marami. Hina ang LP100 40, mas okay ang 200 sa Duha. Oh, yes. Oo, mas so gusto. ito LP200 dalawa. Ayan. Sir, saan po makabili ng feeds? Charlie, yan po sa mga reliable na mga feed supplier o distributor. Sa amin po, nagbili kami Osialis. No? Sa inyo, pwede din kung ano available dyan. Pero yung tati kasi, iba kasi yung tati pre, no? Baka basta mas maganda ang Osialis. Oo, mas maganda din Medyo mahirap lang siyang bilhin kung saan yung market. Ayun lang. Oo. Wala kasing kung hindi available sa palengke. Yung Osialis, sa mga distributor ka lang makakabili. Yung tati, locally, kahit saan makakabili dun sa mga At saka napansin ko partner, yung tati, mabilis siyang mag-pollute yung pond mo kasi kung mapansin nyo po, yung dumi ng tilapia nyo is color brown pag tati. Sa tilapia naman kung Osialis, parang siya, white ang dumi niya. Ayun. Hindi ko lang alam. Basta marami siyang lumulutang na tae, yung tilapia pag tati. Sa Osialis, hindi ganong maraming lumulutang. Yan. Vince man. Hello sir, baka pwede nyo kami tulungan market ng hito namin, taga Davao de Oro po ako. Yan si Vince man, no? Kontakin nyo dyan kung malapit kayo sa Davao de Oro. Si Vince man. Ano ba naman kayo dyan, oy? Marami man sa Davao, di ba? Kasi yung Jensen, dinadala sa Davao. O yun. Oh. So, pwede nyong si sir, oh. Si Sir Vince man. Yan. Pa-shoutout idol sa Bacolod City, Smiles. Anthony Albert Jaime. Ayan, kaway-kaway sir. Anthony Albert Jaime. John Angelo Cabile. Sir, anong size po ng PVC na dinadaluyan ng oxygen? Maliit pa pre, anong size yan pre? Ito ba? Ito hindi, yung isa yung. Ayan, 1/2. Oo, 1/2. Ito, D4. D4 ito. Yung diaphragm. Diaphragm D4 at saka 1/2. Baka booster. Tapos 1/2 na dito. Hose yung sa ilalim. Sir, anong size pa ng PVC na dinadaluyan ng oxygen? LNDO na pag madaling araw mga idol. Ay, hindi na kami nag-check, uy. Si Sir Eric Garcia. Sir Eric, di namin check. Ay, si Sir Eric. Oo. Si Sir Eric. Hindi na kami nag-check, Sir Eric. Ang amin ngayon, Sir Eric, pag walang ganang kumain, may problem. At saka nagagasping sila. Pero morning at saka umaga, morning, gabi, wala namang problema. Kaya yung dissolved oxygen meter natin, hindi na nagamit. Ito. Yan. Wala po ba kayong Sir, wala po ba kayong seminar sir sa Zoom Bicol area po kasi wala po nagba-biofloc. Hello po, wala po. Ayan, so iano natin sigurado mababa. Ayan. Sir, wala po sir. Pasensya na po sir. Mark Dexter Taok. Orsos, Julie Mark, Pontalyas. Paano yung Fahrenheit? Idol, nagastos mo yung maganyan. Nagastos mo ganyan kalaking pond. Yan, may nasa 25 ata to pre, di ba? 24,500. 24,500, dalawa na. Ayan. So pan pa lang yun, wala pa kasali yung aeration, wala pa kasali yan. Aerator lang naman dito ang dinagdag natin at saka ayun, matala tapos itong PVC. Heart Lapides, sir, good PM, kailan kaya schedule seminar dito sa Mindanao? Abang-abang lang po kayo sir Heart Lapides kung meron pa ba. Kina partner. Ha? Nag-stop na siya. 6.2. 6.2 Sir Eric ngayon hapon pero yung umaga hindi na Hindi na ako nag-check. Hindi na ako nag-check ng water parameters. Okay naman. 1 week na may higit. Sir. Paano tong pa-shoutout Nel B. Agaton yan from Libak, Sultan Kudarat. Si Agaton, kilala mo to sa Libak? Uy, taga Libak. Kababayan ko, hello, taga Libak. Umuwi ako diyan nung 2 weeks ago. Stewart Chen, din Makabakal, Osialis sa Aklan. Hindi na mo bala na sir. Ay, hindi namin alam yan sir Stewart. Hindi po kasi kami taga dyan eh. Yan, dito nga po medyo madami kasi dito sa amin, no, sa Jensan. Marami ditong pwedeng papagbilhan, no, mga reliable din. Kasi isa lang naman yung distributor eh. Yan. Feby Mativo Mansueto, tagpila fingerling sa Cardes, sir. Pili lang kayo doon, ma'am. Meron tagpiso, may tagdos. Piliin nyo maganda pre. May salapi. Pero pres maganda piliin nila mas malaki pre. Kung may tagdos pre, doon na lang sila sa tagdos, mabilis pre. Mas mabilis. Mabilis na lumaki 'yun pag ganun. Yung advice namin ganun para at least hindi na kayo mahirapan. Yung dos, pinakamahal, pinakamalaki.
Sensitive kasi yung mga tilapia pag maliliit pa din. Maraming mortality din, no? Taga Lalo saan siya? Taga saan? taga concrete pan. Si Feby Mativo Mansueto, taga dito lang yan, pre, mga Mansueto. Clarice Isidro, ano po madali ang alagaan, tilapia or hito? Tilapia eh. Clarissa Isidro, bakit tilapia? Walang problema masyado sa tilapia. Uy. Next ito. So Ayan. ito, pag nagkapunggos ka, goodbye lahat pag hindi mo alam. Ayun. So, ayan, medyo mahirap po din. Actually, both naman sila mahirap, pero depende lang po. Pero makakasave ka kasi sa sa pagkain sa Tilapia. Unlike sa hito, kung ano yung tinapon mo, yun talaga kakainin. Pero dito kasi may pagkain pa silang iba eh. Maliit lang yung gagastusin nyo dito sa tilapia. Kaway-kaway, Sir Efraim Lopez, andyan sa Boracay yan ngayon ba? Uy, nagtitingin-tingin dyan ng mga magagandang view. Yung iba, yan nagpo-post-post na siya dyan, Uy, iba-iba talaga. Vitamin C. Rolando Rabante, Kabunita, gaano kalaki yung mga butas-butas dyan sa PVC na nasa gitna. Ayan. Saan dito, sir? Yung maliit lang, sir, yung butas na ng sir, Lang ng barina. Ay, ito. Sa gitna. Oo. Damihan mo lang, sir. Parang, siya, D3 na pako at saka D4. Ayun, basta lang, siguro damihan mo ng mga 1 feet, pre, no? Hindi, isang ganito. Isang ganyan, Oo, isang ganito. 6 inches. 6 inches, oo. Ayos. Pila masulod sa 5 diameter concrete pan, sir? Tilapia or hito? Sa tilapia. Tilapia? Phoebe Mativo, Mansueto. Pwede na 2,000, 3,000, pwede na, sir. Kung Pwede na. Kung bioflap, Oo. may giti, 525. 25 times 200. Oh, mga 5,000. Hindi, 5 meter diameter lang. Oh, 3 meter lang man to, 3,000. Yung 5 meter, almost 25 square meter eh. Ay, oo. Mga 5,000. Mahigit. So, tama, 5 mga to 6,000. Tama. Ang dami pala. Yung pinuntahan nga natin kanina, ba, diba? 10,000 na tilapia ang lagay niya. 20 square meter lang. 20 square meter. Ang laki na, malapit ng maharbis. Ayan. Max na po yung 3K dyan sa pan nyo. Susubukan pa lang po ito. Pa. Pag mag-okay ang 3K, di... Dagdag ulit. 3.5. Pero more or less 3K na ito siya kasi may mortality din tayo. Pero yung 3K kasi may mortality ding allowance sa 10%. So mga 3.3 yung nabigay sa atin. Sir, ano po ba tamang DO, nitrate at pH level sa pond? Hehehe. Jan Angelo Cabilis. Madami na. Sir Jan. Kailangan ng star. Solar ba yan gamit nyo, sir? Yes po, solar. Jesse Pag-araw solar. Pag-araw solar, pag-gabi Ngayon, kuryente na. kuryente na. Wala, may manok. Yung balahibo. Ilan na po natira sa 3K na tilapia nyo? Kunti lang, sir, mga 2,800, 700 pa natira dito. Kasi may mga mortality pa eh. So, kinain niya yung 10%. Siguro mga more or less nang sa 3,000 pa rin, sir. 3,000 pa rin natira. May namatay kasi na mga almost 300, no pre, no? Pero yun kasi may kasi yung mortality na pag bumili kayo, pag bumili kayo may allowance, so more or less mga 3,000 pa rin yun. Medyo humina sila kumain na kasi nagalaw. Nagalaw sila. Yan ang mangyayari, mas stress sila, no? Bobby Abong watching from Pagadian. Ayan, Froilan Del Mundo, good afternoon po. Ano po tawag sa umikot na tubig? Circulating water eh. Si Froilan Del Mundo. Ano, sir? Ito yung Ano pa tawag sa umikot na tubig? Yan, so Anong tanong? ano po tawag sa umikot na tubig? Ito po, sir, ang gamit dito sa pagpapaikot, yun yung aeration. Ito yung gamit. Yan, matalahos. Yan. So, umikot siya, sir, dahil circular pond. Okay? So, pag square, possible, iikot din siya. Pero pag maliit lang, kagaya nito, kaya pang 30 meter diameter. Pero pag medyo malaki na, sir, may hirapan na kayo. Dapat malakas din ang irito. Oo, malakas din. Ilan po nilagay? Sa idol kung 25,000 na gastos, ano ba to? Ang dami ng comment. Wait lang. Ano, idol, kung 25k magastos, magkano kita sa ilang months? Sabi ni Jay Canlas. Yan. Titingnan natin pagdating ng So, umpisa po kasi dalawa na yung harvest dito, hito tsaka tilapia. So far, meron naman pong, nakita nyo po sa video, panoorin nyo po doon, meron naman kita, no? Ayan. So, umpisa kasi medyo even lang kasi nga may mga investments ka ito, yung mga aeration, yan, marami kasi may mga pump, no? Pero ngayon wala nang pump, no? Yan na lang yung mga matalahos, yan, no, kuryente.
Pero, Hindi na lang. yun lang naman. So, sa umpisa lang. Ayan. Rainy. Ilan po dapat nilalagay sa tilapia per 1K square meter? Uy, laki yun ah. Rainy. At kung hito naman, ilang pieces sa 1K square meter? No, sa amin, sir, pag per square meter lang sa hito nung last time, sa'yo, ilan sa'yo, pre? Nasa 300. Yung sa'yo last time, di ba? Yun, so... So, yung 500, may get. So 500 more or less yung sa akin ang per square meter ko. Depende po sa inyo kung kaya po naman Pero ng mahirap technique. ano yun, mahirap i-bioflock yung 1,000 square meter. Baka earthen pan ang ibig sabihin niya. Baka earthen pan, no? Hindi, malaki kasi masyado yung 1,000 square meters, sir. Pag traditional farming, sir, sa hito, 25 pieces to 35 pieces per square meter. Kung sa tilapia, 7 to 8 pieces lang, no? 5 Per- to 7, 8. Para ma-hit mo yung size talaga na yung talagang angkop na size, tama pre? 3 to 4 pieces, 1 kilo. Ayan, sa 4 months, no? Ma-hit mo yun, ganun. Hito ang tilapia. Hito tsaka tilapia. Nun. Okay? Pero kung Yes. bioflock, ibang usapan yun. Ibang usapan yun. Yan. Ayan, sabi. Tagpila ang solar, sir. Depende po sa setup yun, ma'am. Nining Castillo. Ma'am Nining Castillo. Ma'am, depende po sa... Pili po kayo, ma'am. May 25, may 50, may 100,000. Depende po sa setup nyo. Dito sa pre, mailan na nagastos mo? Naka 50 ka na ba? 18,500. Yung pinakaunang set ko ng solar. Pero ngayon, meron ngayon. Nag-upgrade kasi ako eh. Oh. Nag-change ako ng inverter ko. Bumili ako 5,8 ata na inverter. Solar inverter. Yun lang kasi nasira yung inverter ko. Pero same pa rin yung solar panel ko, 300 watts lang. Ayan. So, kaya papakayutin ng 5 times 5 meter diameter, Glenn Fernandez. Kaya po, sir. 5 meter diameter. Kaya yan. Kaya. Jesse Milares, magkano gastos, sir, pag solar gamit? Depende sa program ng solar. Medyo malaki-laki po yung gastos. Depende po sa program. Sir. Sa mag-install. Tsaka Kasi wag hindi natin advice na sila lang mag-install unless mas maganda kasi pag may eligible person silang mag-install. Oh. Hindi sila Sir, mahirapan. saan po pwedeng bumili? Ano to? Saan pwede oxygen nyo saan pwede bumili? Bro Ernie. Sir, Sir Ernie, sa online po, sir, sa Shopee, Lazada, doon po kami bumibili. Yan. Pero kung may mga malapit na mga aqua store, no, pwede din sa inyo. Ng irritor? Mga aerator. Pero mas mura kasi online, no? Piliin nyo lang ng reliable, yung maraming star. Jewel Shine, sabon, magkano inabot, sir, pag solar? Kahit maliit lang, kahit sa solar panel lang, okay lang. Kasi kailangan nyo lang ng battery at saka inverter. Kung wala kayong inverter, hindi nyo mapapagana ito. So, dapat may inverter. May 1.5 na inverter, may 5,000, may 6,000, depende po. Tapos battery, depende din. Mas malaki, mas maganda kasi matagal malubat. Tapos solar panel, the same din. Depende po, sir. Depende. Jewel Shine, sabon, yan. Mas maganda pag makapili kayo. Mag-search po kayo sa online kung ano yung needed na solar, no? Ilang solar wattage, no? So, ilang watts na kailangan nyo. So dito, 300 watts, pre. Sa isang 300 araw, watts. ilang kaya niya? Kaya niya naman paanda rin sa isang araw, 12 hours. Pag malakas ang init. Oo. Pero malubat din siya pag magkulimlim. May na lang kasi 300 watts lang yung solar panel. Dapat ko. mga 1,000, pre. Mas kahit 500 watts lang. 500. Kaya na. Kasi nito to 170 watts plus 70 watts ko na water pump dito sa baba. 240 plus 100 watts sa isang aerator 340. 340. So kulang. Kulang kasi 300 watts lang yung ano ko. Hindi naman yan siya 300 watts yung harvest niya, medyo mababa. Ayan. Kaya kukuha din siya ng energy sa battery. Ayan. Pag malubat yung battery, hindi na siya magpa-function. Pwede ho ba malaman kung magkano ang kuha ninyo sa solar setup na gamit nyo? Tatay Mines Love Abiari. Setup lang po kasi to eh, Ano sa lang mga to? China. Kasi inchik-inchik lang. China. Yung mga mumurahin lang sa sa palengke po na solar panel. Anong lalim niyan, idol? Ito? Mga nasa ano lang to, 1.5 feet ang gilid niya. Pero mga 2 feet po kung nasa gitna. Ayan. So 2 feet. Mababa lang to. Wala pa rin itong sukat. Gaano kalalim? Ayan, anong lalim? Kaway-kaway mga idol, watching from Isabela Alvin Robertson. Yan. North Sim Ali, gaano kalalim, idol? Yan, mababaw lang sir. Habang lumalaki, sir. Habang lumalaki. Pang sukat. Oh, habang lumalaki. Ito pre, kita mo pre. Ayan, sige. Ito dito. Lumalalim. Dito. Ayan. Yan. Ganyan kalalim oh. Oh.
Yan, ganun kalalim. Oh, 1.5 feet nga. Wala pa nga eh. Wala pa. Oh. Wala po. 1. 2, dalawang tangka Dalawa lang. Pero sa gitna, nasa 2 feet yan sa gitna. Yan. So, Albert Robinson, kaway-kaway watching from Isabela, yung 25 to 35 pieces na hito. Per square meter, sir, biofloc ba to or earthen pump? Traditional. Earthen pump, sir, rain eh. Earthen pump po yan, sir. 13 pan at saka concrete pan. Oo. Basta traditional, walang probiotics. Yan. na Nika, Andiano, Toledo, Angela Pardelia. Magkano po, sir, kinikita nyo sa ganyan setup? Sakto lang po, sir. Ano magkano kita mo? Nabubuhay Before, kaya? ang kinita natin dito kasi first trial natin, tapos may Sa no 2,000? mortality, nasa 12,000. Ang kita. 12,000 may get. Tapos pinasok pa tayo ng hito noon. Titingnan natin ngayon kasi 2,000 lang before. Ngayon 3,000 na. Wala nang hito. Wala nang hito. The same time, ang ano natin dito is tawag niyan. Before kasi 197 kilos. So titingnan natin dito kung ilan ang makukuha natin. Yan. Idol, anong battery gamit mo sa solar? Dry cell. Dry cell, dry. Dry cell. Gel type, Gel type. Gel type. Tagal, wala live mga idol. Jewel Shine. Yes po. Watching from Panglao, Bohol. Yan, Gina Batoluna. Yan, kaway-kaway sa mga taga Bohol dyan. Sa friend namin si Miss Jaja and Miss Red. Yan, no? Jessie Milares, all idol, magkano gagastusin? Sa ano? Depende sa laki ng pan nyo at saka yung mapagbilhan nyo ng materialis. Yan, depende po sa kung gaano kalaki yung pan, no? At saka yung mga materialis yung binili. Yan. Pagka nagka-biofloc naman, sir, ilang pieces per square meter? Pwede po kayo mag-try, sir, sa 200, no? Sa 250, no? 300, yan. Serenea, sa tilapia. Sa hito naman, pwede kayong mag-try ng... 500. Hindi, wag naman silang mag-anon. Baka mamaya ano lang. Ganon din, 300 din siguro, 250, ah. 250 to 300 per square meter. Per square meter. Salamat, idol. Watching from Cotabato, Nerds M. Ali. Kaway-kaway sa'yo, idol. Yan. Galing talaga si Nerds M. Ali, pre, oh. Kaway-kaway. Ano? Itong kamera mo? May subscriber tayo. Oh, inayos mo na, oh. Tingnan mo, nagklaro. Ayan. Oh. Si Allen, Sir Allen. Sir Allen Balgos. Idol, hindi na po ba kailangan mang RAS system sa tilapia? Thanks. Mas maganda, doon tayo sa RAS. Ikot tayo dito sa RAS system. Mas maganda din sa RAS, pero ang disadvantage ng RAS, wala silang flock na makakain. Kasi- Unlike sa bioflock. Ay, sus. Kasi ang mangyayari, Ito yun. ito Ito yung RAS natin. So dito before yung hito ko, saan mo ba reverse cam yan? ito. Ayan. Yan. Ayan ang RAS. Ito yung RAS natin, bato plus bato, tapos may net sa taas, 6 na chamber. 6 na chamber, bato ulit dito, talaba shells. Talaba shells. Yan dito. Para sa level ng pH level, maganda. Maganda ito. Tapos may uling tayo dito. Yan. Yan, ito molasses na katambay kasi dito tayo nagkukulture ng ating Probiotics. probiotics. Yan. Ito yung probiotics natin kinukulture. Oh. Ginagamit sa biofloc. Yan. Hinuhugasan mo pa ba ito, partner? Oo, every batch yan dapat mahugasan mo kasi sa bubbles niya to. Yung Pag hindi mo bubbles, hinugasan, makontaminate yung ano mo, culture. hindi siya mako-culture. Walang... Makontaminate. Oh. Makontaminate. Dapat mahugasan mo to. So pag naubos to, dapat hugasan mo ulit. Dito mayroon akong ano dito. Yung pang brush. Ito, yan, oh. Yan, oh. Yan. So, yan. Kailangan nyo na. Baka magkamali kayo dyan. Madumi. Oh. Hugasan nyo. Yan. So, yung bubbles niya kasi magdikit siya. Yan. Tapos ito na yung output niyang tubig sa ating RAS system. Malalim na yan, pre, no? Oh, malalim na ano ko muna yung ilaw. Yan ang kasabay nung sa akin. Gaano nakalaki yan? Ito. Gaano nakalaki to, pre? Hindi to mahuli-huli. Banday, malaki na to, sir. Mga ganyan na siguro to, oh. Malaki na. Sige, mga 3 months na ba to, pre? Yan. Idol, nasa pila bayaran nyo sa kuryente nyo monthly. Gain ng labi. Sa akin po, konti lang naman nadagdag, no? Kasi maliit. 3 months na ito, nag 3 months na. 3 months na. Magkano na babayaran mo sa kuryente mo dito yung additional? Dito sa'yo. Dito mga 1.5 ang nadagdag sa akin per month. Kasi marami na, 1.5, oh, doon. Hanggang doon. May pump, may aeration, dalawa, Ito LP. dalawa kasi may water pump tayo para dumaan sa RAS system at saka may aerator tayo ito. No. Yan. Kasi kung patay natin yung aerator, hindi kaya ng itong dissolved oxygen niya mababa.
Kaya nagagasping yung mga tilapia. Kasi 3,000 may gito nasa 3,500 yung ating na-load dito. Tapos siguro mga more 3,000 na lang itong natira kasi may mga mortality din before. Ang medyo mahirap kasi sa transition ng tilapia from earth pan tapos ilagay mo siya sa concrete pan, yung iba na stress kasi may mga mortality tayo before. So dito nasa 3,000 siguro ang natira. Pero ilan yung nilagay mo dito? May 3,000. Yan. So gano'n daw kalaki to pre? Ganito na ba? Mga ganito na siya May mga malalaki na Yan na. pero hindi siya ganito kalaki, mga 3.5 nito. Pero meron din yung napagawa na ng size. Hindi kasi sabay-sabay Hindi no? talaga uniform. Kahit uniform sila ang pagkakuha mo, hindi talaga siya mag-uniform. Idol, Jake Anla, sana maganda kayo seminar FB Live ng tilapia farming. Wow. Mahirap po Try yun. nga natin makuha kung may makuha tayo. Sige, try mo pre. Excuse mo na, pre. Ang mga malalaki kasi nito, mabilis silang tumakbo eh. Hindi mo yan makuha-kuhaan kaya ano yan? Oy, ayan. Sangit. Wala. Hulihin mo yung ito, tawanan. Ay, ng tilapia, tawanan ka lang eh. Dito. Doon sila sa kabila o doon sa aeration? Doon sa aeration. Try natin dito. Yan, sige. Yan. Mabilis kasi yung mga to eh. Pag fingerlings ba yan mga idol, kailangan mababaw yung muna level? Yes po, pag maliit pa, mababaw muna ma'am. Habang lumalaki, tumataas din po sa level ng tubig. No? Dito kay partner, ganun. Sa akin naman doon, medyo mataas na yun sa akin doon. Mga nasa 2 feet, 3 feet na eh. 3 feet na. Nakahuli nito. Mabilis sila partner. Doon pre. Saan? Mas stress pa sila. Last na lang, last dyan oh, sa aeration. Ano kasi yan, madisalign. Ay, okay. Hindi tayo makakakuha. Sana mabigyan nyo ako ng kalaman pag-alaga ng tilapia at hito, boss. Agapito, Gilos. Yes, sir. Ito yung dumi ng tilapia pag usalis puti. Brown naman siya kung tati. Nakatry kasi ako dati. Tati. Sir Agapito, Gilos. Yes po, manood lang kayo ng mga videos namin, sir. Para makakita nyo po. Yan. So, yan. Dapat medyo mabilis ka niyan eh. Wala talaga kahit isa. Ayan, yung isa. Maliit. May isa. Yan. Yan ah. Sa 3 Yung months. mga malalaki kasi mabilis. Mabilis tumakbo. Pero yung tiyan niya, tingnan mo yung tiyan niya. Malayo sa biofloc. Yan. So nakita nyo yun. Hello, sana bigyan ng kalaman. Sir Agapito, nood lang po kasi mga videos namin. Idol, ano po ba mas effective sa tilapia? Sa rush or biofloc? Mas maganda po sa amin, biofloc. Okay naman yung rush, no? Magastos lang. Sa feeds. Sa feeds. Yan. Pero, ayan. Nakikita nyo naman dito. Okay naman yung rush, no? Pero, sa wise na idea, maganda talaga pag biofloc. No? Kasi, small area, intensive. Ito kasi, ilang square meter to, pre? 21. 21 square meter, ilan laman? May 3,000. 3,000. Doon, 9 square meter. 3,000. 3,000 din. Oo, dati 2,000 pero effective naman kasi naka-harvest naman. Mahirap lang sa RAS system kasi kung ano yung dami ng feeds mong pinakain sa earthen pond. Halimbawa, 3,000 pieces sa earthen pond. Same lang din ang kainin niya dito sa RAS system. Yun. Kasi wala silang makain iba eh. Unlike sa biofloc na mayroong flock na makakain sila. So medyo tipid talaga sa feeds. Yan. Alam mo yan kasi yung sa'yo, kalahati pa lang ng hindi pa nagkalahati yung 10 kilos mo. Meaning, mga 4 kilos pa lang yung napakain mo. Oo, maliit pa lang. Maliit. Idol, nakasubscribe ako sa YouTube nyo by Flock Group. Jan Angelo Kabilis. Salamat po sir. Jan Angelo. Idol, salamat po sa inyo Kabilis. Yan. So, maybe this month, mapapublish na po natin yung natin. yung mga videos, no? Videos sa seminar. Yun yung mapapanood nyo na sa seminar, no? Yung mga speakers, no? Kung ipa-explain nila kung ano yung mga nangyayari doon sa pag-seminar. Yan. Yes. Sa mga hindi nakapag-attend na ating Biofloc Technology Seminar po in Luzon at saka dito sa Mindanao. Sa mga nag-subscribe or nag-membership po sa aming channel sa YouTube po mga idol is mapapanood nyo po this month yung mga videos natin na kinuha during our
Biofloc seminar sa Luzon at saka sa Mindanao. Ayan. So maraming sir Only dyan. yung mga nag-membership. Yung mga nag-member. So mga hindi nag-member, mag-member po kayo. Membership. Yan. So maraming salamat po sa inyo. Yun po ang magsusupport sa amin sa pag-ikot namin ni partner. No? 199 lang yan. Sa sunod partner, makahanap na naman tayo ng bagong technology. Baka hindi rush saka Biofloc. Iba na naman. Ano? May pinag-aaralan si partner Emil din na 2 times 2 days, 1 time lang pinapakain. Uy! Pinag-aaralan pa. Uy! Baka hindi lalaki yun ah. Baka may feeds na pinapakain iba. Ayan. So, Dito hindi ba crowded yan? Sabi ni Sony, no? Crowded po talaga, sir. Ano ba ito? Makalubat at cellphone mo? Hindi man? Hindi malayo. Bakit parang umiba yung music niya? Wait lang po ah. Hindi malayo tayo sa internet dyan. Okay. Yan. So, ayun. Hindi ba crowded yan, sir? Crowded po, sir, kasani. Sobrang crowded nila. Pero yun nga, dahil may technology, kaya naman po i-survive, no? At, mas maganda. Hindi siya ganun ka, yung, ano ba, yung traditional, no? Na, ang density ng paglagay sa isang pan, no? Per square meter, maliit talaga. Unlike dito, sobrang taas, no? Tapos naglalagay din ako dito, partners, ng probiotic sa RAS system. Ayun, so probiotics, no? So, yun, isa sa mga technique, sir, sa technology, yung probiotics na ginagamit, no? Pwede natin itong ilagay So, ilagay mo siya sa para pang control natin water parameters. Ito yung mga, makikita mo sa colony. colony ng beneficial organism. Ayan. So, isa yan sa mga technique din. No? Ayan. Kasi hindi lang po basta-basta na mayroon ka lang aeration, no? Naging biofloc na. Meron po kasing madaming consider, no? Kasi pag hindi mo siya naayos, ang effect, no, ang end result, hindi siya ganun kalaki, no, ang isda mo. So dito, partner, sa ating usually ito ang tinatap up natin sa sa biofloc. Pero dito 1 or every 2 weeks pwede tayo maglagay dito. Yan. So dito everyday tayo nagtatap up doon sa ating tawag niyan biofloc. So dito sa 50 liters sa tubig, meron 5 to 10 grams ng urobiotic nitrifying lagyan natin. Tapos, kumuha tayo dito ng 1 kilo ng molasses. Ayan. Yeah, tapos i-return natin. So, gaya nito, like, ilagay natin dito sa ating pan. Alan Balgos. Clear water pa rin yan sa mga idol. Alan Balgos, hindi ako naka-subscribe sa YouTube nyo. Dito ako sa Facebook naka-subscribe. Nako, mag-subscribe po kayo doon sa YouTube. Sa Alan Balgos, ayan. Eric Garcia, good luck mga idol. Pa-check na lang ng DO sa madaling araw. Sige po, sir, i-check niya ni partner. Ayan. Gaano po kalalim yan, sir? Nako, mataas to. Nasa 4 feet. 4 feet to pre, no? May get 4 feet, 4 feet and a half, ganon. Try natin yung sukatin. Sa biofloc po, ilang buwan bago mag-harvest? Nako, mga 4 to 5 months, sir. Ganon din, yung pag-harvest. Ayan, sukatin mo, pre. So, yan, sir, ano ba naman, hindi pa ako nabasa dito. Yan. Ayan. Tandaan mo, partner. Oh, sige. So, Tingnan mo. dito na buko. Oh, basta isang ganyan, oh. Sige, tingnan natin. Ito na buko. Oh, sige, sige. 4 feet nga. Then, higit. 4 feet yan. Dito lang 4 feet. 4 feet and a half? So, mga ganun. Oh, 4 feet and a half lang. Mga 4 feet and a half po, yan, sir. Yan. Yan. Habang umuulan, palalim ng palalim ito. Thank you, Sir Romy Corpos, yan. Ayan, sir. Sir Romy, yes po. Sige po, sir. Mas lalong lumalalim kapag umuulan kasi dito diretso yung tubig ulan sa gutter. Yan. So, pag sa ano naman, pag sa rush or sa earthen pan, no, ang kumbaga ang ano pre, ang growth niya pag maliit lang talaga, mas lalaki sila, no. Hindi siya kagaya sa biofloc, no, na Medyo saktong-sakto pero mataba, busok, yan. Pero doon sa biofloc, mas mabilis ang harvest mo compare dito kasi dito nag 3 months na siya eh. Oh. Nung katapusan, so 3 months ano ngayon? 3 months and 1 week Oh. dito. So dapat expect natin ganito na siya kalaki. Oh. So ganito pala yung size nila, ang average. So mas mabilis pa rin sa biofloc. Yan. Gusto ko matutunan yan, sir. Sabi ni Kasani, matipid sa area. Yes po, matipid talaga sa area. Hindi mo na kailangan ng malaking area pag ganito. At saka no change water din ito. Ang kaibahan nito, clear water system, hindi lang makita ang clear kasi gabi na.
Pero clear water system po, kahit yung dahon makita din lang yung dahon sa pinakailalim. Mm. Then clear water po ito sa mga idol. Unlike sa biofloc na nag-discolorize, kasi discolorize ba tawag? Discoloration. Basta ganun. Discolorization. Discoloration. Dahil nag-apply tayo ng molasses doon, top up every day. Unlike dito na every week or every other week lang tayo nagta-top up dito. Matalon-talon na sila. So, ayan. So, yun po mga totoong mga Inday, ha, mga idol, mga sir. Yan. So, yan lang yung update dito muna, no? So, hindi mo na kailangan ng ganong kalaking area. Intensive yung pag-aalaga mo ng mga isda, no? Depende sa'yo kung anong gusto mong isda, no? Aquaculture, no? Ang disadvantage na nitong RAS system, every week, maglilinis ka ng filtration. Ayun. Almost every week. Pag ganito, partner, oh. Maglinis ka na naman. Oo. Mga 3 days from now, yan, medyo madilim lang kasi. So, walang ilaw dyan, no? Mga 3 days from now kasi ito, partner, oh. May ilaw ka dyan sa cellphone mo. Mabilis lang mga ganun, no? Pollute. Kailangan na kasing linisin ito. Ito, tingnan nyo. Ito yung mosquito net, di ba? Ito, partner. Yan. Yan. So, ito yung mga nagka-clog na, oh. Yan. So, every week, dapat mong linisan. Yan, the same time, ito mga bato-bato din, no, babanlawan mo. Bubuhusan lang naman ito siya ng tubig, yun, mga bato. Ito. Yan, oh. Hindi makita. Yan. Pero ito, pag nasa biofloc, converted to siya. Yan. Yan. Yung may mga dumi-dumi. Yan, kailangan lang linisan din every week. Unlike sa biofloc na wala ka nang lilinisan. Tingnan mo. Ito yung mga dumi, oh. Yan. Mga lumot. Yan. So sabi ni Sir, baka may online seminar kayo Sir sa Biofloc. Yes, Chester Gonzales. Pwede po kayo mag-subscribe Chester sa ano namin sa YouTube, no? Doon mapapakita yung mga seminars, no, trainings. Wala po tayong online seminar. Wala po kaming Kasi hindi online. naman po tayo focus dito sa aquaculture. Idol, planning ako magawa ng circular pan. Ano po mas maganda, trapal or concrete? Concrete po. Mas maganda concrete. Alan Balgos, concrete po Sir. Yan. Kung mas maganda ang ano Kung- mas maganda or mas Kung sa kanya, kung sa inyo po yung area, no, mag-concrete kayo. Pag hindi pa sa inyo, mag-trapal lang kayo para mabit-bit-bit nyo. Pero hindi lang siya ganun katagalan talagang trapal, no. Hindi siya lifetime tulad ng concrete, no. maybe 3 years. So, mga gamit mo sa 3 years. Arnel Alada, Sir, good PM. Paano Sir magawa ng biofloc technology? Yan, Sir. Pwede nyo po Sir, pwede nyo po tingnan yung mga videos kasi sobrang broad o malaki-laki po Sir, no. Yung pagba-biofloc. Mag-search po kayo sa online Sir kung ano yung biofloc. Sir Arnel Alada, yan. So, konting idea sa pagba-biofloc, no. Small space pero mataas ang stocking density, no. May ginagamit kayo na technology. At the same time, mababa ang feeding ratio. Oo, mas makakasave kayo sa feeding, no, sa feeds nyo, sa FCR, no, feed conversion rate, no. Tapos, yun lang, may additional kayo sa electricity. Yan, sa electricity kayo ma-additional, no. Pero kung ako pagpipiliin partner, kasi dito mayroong akong RAS system, meron akong biofloc doon. Ang pipiliin ko doon pa rin sa biofloc. Oo. Kasi i-return lang kailangan ko doon sa biofloc. The same time, mababa ang magastos kong feeds sa mga isda. Pero dito sa may RAS system, may irrigation ka pa doon. Meron ka pang water pump na submersible para mag-run sa filtration. Oo. Tapos, magbabanlaw ka pa ng filter mo every week. Mas matrabaho. Oo. Tapos, mataas pa ang feeding ratio mo. Same lang sa earthing pan kasi wala naman silang nakakain na flock sa tubig mo kasi clear water system. Maganda lang, clear. Makikita mo yung tilapia. Sir Romy Corpo, Sir, ano po maganda alagaan? Hito ba or tilapia? Ayan. Pwede po, maganda naman silang dalawa, no, pag may market kayo. Pero sa amin dito, mas maganda pag tilapia. Kasi nga wala problema sa consumer, no? Pero kung mahal ang ang hito sa area nyo, doon kayo sa hito. Pero kung mas mura ang hito compared sa tilapia, mas maganda mo tilapia nila kayo direct. Ayan. Sir Arnel Alada, Sir, thanks po. Kasi po, Sir, may concrete po ako sa Iloilo City. Yes po, Sir. Sundin nyo lang po yung mga design ng pond, Sir, para hindi kayo masyado mahirapan sa future, no? Pagka hindi pa kayo nakapag-upisa, pwede kayo magpagawa ng concrete na circular pond, no? Pero pag meron na kayo, yun, ano nyo lang. May mga design po dyan, Sir. Sundin nyo na lang po, Sir.
Sir Arnel Alada. Yan. So, yan po mga totoo mga Inday. Yan. Naka-live din dito kay partner. Yan. So, sa akin doon, di pa makita. Maliliit pa lang doon eh. Yan. So, tingnan lang natin. Kasi maliit lang sa akin. So, parang 300 per square meter lang yung tilapia ko doon. No? So, sa rush system, mas ano talaga siya, mas malami yung mapapakain mo, no? Kaysa sa biofloc. Yan. Kaso magastos ng gawa ng pond, Sensero Mario. Yes po, magastos talaga. Donita Corpus, Sir Good PM. Ano po dapat gawin sa hito namin parang nabansot eh. Salamat po. Naku ma'am. Pag nabansot na kasi, no? Sa age niya. Depende po sa age niya. Ilang months na po ba? Pag naka 3 to 4 months tapos bansot, mahirap na yan. Ano? Magastos ka na lang sa feeds. Sensor Mario, kaso magastos mga gawa ng pond, no? Depende po kasi yan ma'am. Minsan kasi sa ano yan, sa hatchery, no? Baka nabigay sa iyo, bansot na or talaga di kumain na, ganun. Matagal na pala, no? Matanda na pala, hindi na lalaki. Tsaka inbreeding. Oo. Meron kasing ganyan na breed talaga na fingerlings. Eh. Jomar Vasquez, sir, ilang month po ba bago ma-harvest? Yan. So usually po sa traditional, ganun man, mga 4 months, 3 to 4, mga 4 months talaga. 4 to 5 months. No? Same lang po din sa pagbabayflock, no? 4 to 5 months din. Ilang months po bago mag-harvest yan. Ano pa maganda bubong sa biofloc pond? Yero or trapal na transparent. Ayan. So kung may yero kayo na transparent, pwede din po kasi hindi na madali-daling masira, no. Kaysa sa plastic na sisira-sira siya. Depende sa budget nila. Oo. Kung gusto niyo ng mga matagalan, so piliin niyo yung yero kayo. Shoutout bro from Riyadh KSA. Thanks, ang ganda ng ganito. Zone sa Iloilo. Tuto Carol Diaz. Thank you. Shout out from Riyadh. Ayan. So, mga totoo. Ayun. So, sa Iloilo, baka magpunta muna kami ni partner. Lilipad kami dyan sa Iloilo pag mag-bioflock. Hindi lang namin sure kung kailan para makapag-Visayas din kami. No? Sa Iloilo kami usually dyan sa Saraga or Dumangas. Dyan kami mag-seminar, no? Kasi may friend kami dyan na kapitan sa barko, no? At saka nag-connect kami doon sa isang mayor diyan. So pupuntahan namin 'yon. Sa akin mas madali talaga na mabenta ang tilapia kaysa hito. 'Yon, John Salvador. Tama 'yan, Sir John. Salamat po, Sir John, ha. Ang tagal na ni Sir John sa atin nagla-live pre. Comment to. Maraming salamat, Sir John, ha. Yan. Mas maganda din tilapia, no? Yan. Donita Corpus, mag 3 months na po sa 22, Sir. Nako. Ayaw na puntahan natin. Doon na kay Eric Banda. Ha? Donita yun. Si Donita ba yun? Oo, yung kumain tayo ng gabi. Ay, thank you Ma'am Donita. Naku! Kita tayo kay Ma'am Donita. Okay, kaway kay Ma'am Donita dyan. Ano man yun? Wala ka dyan, pre. Madilim ka masyado. Hello, Ma'am Donita. Nagluto pa talaga si Ma'am Donita, pre, no? Isdang pinirito. Wow! Grabe talaga, may bago. Pinapak talaga ni Raymil yun. Oy! Oo. Kung ano lang, Sus Maria, ubusin talaga namin yun, Ma'am. Ayan, so... Hindi yung hito niya na nakita natin na bansot daw. Kailan ba yun tayo pumunta doon? August? Hindi, bagong batch na siguro yun eh. Oo. Oo. Bagong batch yun. 3 months na daw di ba? Siya ba yun? Nag-comment na bansot na ito? Yeah, oo, siya. Donita Corpus. Oo. Toto Corpus, good luck po. Matanda na. Ayan. Pwede po yung biofloc kahit walang molasses. Kenji. Pwede naman po. Pwede po. Any carbon source po. Any carbon source. Sa amin molasses kasi medyo mas mura. Mura dito sa amin. Darating din tayo dyan mga idol. Hehehe. Jonel Dawigi Apura. Hehehe. Sir Jonel, yan. Pupunta kami sa inyo, Sir Jonel, ha, pag meron ka na. Shoutout idol from Korea. Anyo nga sayo, Prince Harvey Meneses. Ano nga sayo? Anyo nga sayo. Ayan. Kamsam nila. Araso. Oppa. Tama ba yun, Sir Prince, yung mga sinabi ko? Darating din tayo dyan, mga idol. Yan. Uy! Sano ka mo mapailoilo, mga busing? Ba, kung may mag-sponsor, sa mo ticket eh. Mahal ang ticket, subong ba? Sino kaya mapuntahan natin sa Iloilo? Wala kasing sa December, walang promo sa December. Kaya nga, mahal eh. So pag pumunta tayo doon, siguro dapat may ma-feature tayo ng farm resort kasi mayroon tayong mga may dadali na tayong mga videographer eh. Hindi kailangan din ng resort kasi kung mag-seminar. Oo. Saka sino kaya yung mag-sponsor sa atin dyan? Ilan per square meter po pwede ilagay na tilapia po. Pwede po kayo mag-start sa 200 to 300, Sir Renz, no?
Marami po ako matutunan sa inyo, idol. Sana makapagpagawa din ako ng katulad nyo. Magpagawa na kayo, Sir Prince, no? Kamsam nida. Pwede ba sila pakainin ng manok para makahabol sa laki? Nako, hindi po namin advice yung... Depende po. Kasi sa inyo, kasi ano eh, may mga ganun kasi, no? Hindi kasi usually pag concrete pond, hindi namin ina-advise magpakain ng Mabilis kasi nga mabilis po. magpulyot. Mapulyot sila. Pero kung earthen pond, eh walang problema. Pero baka mamaya malaki pa yung gastos mo sa manok. Pa-shout out, matching from Kuwait. Yan, Barbie Jane Soleza. Kaway-kaway sa inyo. Oh. Junel Dawige. Parang focus ngayon si Idol Jomar sa mga kamatis niya. Wala Mahal siyang kamatis ngayon, wala. Wala po, wala mo Ang kamatis. palaya Jomar. yung Ampalaya. tanim niya, tapos na bagsakan ng napakalakas na ulan ngayong mga buwan. Saan, sir, pwede umattend ng seminar para sa Biofloc? Jen James? Ignacio. Ayan. Actually po, wala na kaming schedule, no? Visayas na lang. Visayas Pero pag na lang. may mga group kayo na mag-invite sa amin, no? Papuntahin nyo kami dan, cover nyo expenses, ganun lang. Pwede. No? Bigyan nyo kami ng pagkain, no? Tulugan, accommodation, yan, pwede po yun. Meron kasi nag-request, tulad dati yung si Barangay Captain sa Kapitan Davao, GC. no? Ano yan yun? Personal money, no? Personal. From the pocket daw yun sa kanya, no? Yun, siya nagastos. Pwede nyo po gawin yun, pero hindi na kami mag-seminar ng schedule, please, no? Mag-invite, pwede yun. Ayun. Si Jomar naman, iba yung tinatanim ngayon, eh. Ano? Parang tingnan mo ko, ah. Ano tinatanim niya? Iba tay. Carolina. Oh, pwede. Pwede yun. Tatalong ata magtatalong siya sila, eh. Hindi nagampalaya na siya. Kalabasa. Kalabasa, oh. Ayan, sir. Ayan. So, abang-abang kayo sa mga gusto mag-attend. Sa Visayas kami sa sunod, ah. Kung ano, kasi parang natatawanan kami ni partner kasi siyempre alam niyo naman, no? Sabi nila yung expenses natin sobrang laki din kasi may mga speakers. Mahirap mag-organize. Oo, nakakapagod din tsaka Okay lang kung within Mindanao dito before kasi malapit lang sa atin. paano pag Luzon ako, hirap. Magkano po isang fingerling sa tilapia sa size 17 po sa Pampanga? Depende, hindi Piso po. ata, piso. 17 pre, mga 150 na siguro yan, dos. Baka 150. Oo, ganun. Depende po yan sa hatchery na pagkukunan nyo, no? Kung kaibigan kayo, Yung baka... size 22 pala, yun yung piso. O di? 20 to 22 piso. Oh, yun. Pero Okay. 17 baka Dos na yan. 150 or Baka dos. Oo. 17, 14 to 17, dos na yan ata, pre. Ayan, so, Renz Olgina. Ayan, kaway-kaway. So, yung partner, ano muna tayo? Paalam na tayo. Paalam na Gabi muna. na. Ayan. Madilim na partner. Sa 9 square meter idol, kaya ba 3K pieces na fingerling hanggang harvest? Yun po ngayon na Yun po pinag-aralan. ngayon. Pinag-aralan po namin kung kaya yun siya. Kailan, sir, ang seminar saan ako? Sana nasa Pinas. Si Rene Adulasyon. Ay, Sir Hi, Sir Rene! Rene! Kaway-kaway! Hello from Jensan. Puntahan natin si Rene sunod. Nasa abroad. Abroad si Sir Rene. Napakabait. Thank you, Sir Rene, ha. Renz Olgina, salamat po, my idol. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Happy farming. Kita-kits lang sa susunod na Maraming video, salamat, sa susunod na live, no? Sama sa live namin. Thank you Ayan. po. Kaway-kaway. Happy farming. Salamat, Bye-bye. salamat, salamat, salamat. Please do share the videos. Bye-bye. Maraming salamat.